Magandang hapon sa ating lahat. Ito rin po ang ating latest weather update ngayong araw. Yun nga pong binabantayan natin na low pressure area ay nakapasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon po ay nakita po natin siya sa layong 520 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa ngayon po ay may unlikely chance po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod po na 24 oras, pero kahit hindi man po ito maging bagyo, ay asahan po natin na magdadala po ito ng maulap at maulang panahon, lalong-lalo na sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, pati na rin po sa may eastern section ng Southern Luzon. At yung trough nga po niya, or yung extension ng mga kaulapan, ay ngayon ay nagdadala na po ng mga pag-ulan dito sa eastern Visayas, pati na rin po sa may Caraga region at sa Davao region. Kaya para sa ating mga kababayan dyan ay mag-ingat po tayo at mag-antabay po sa updates galing dito sa Pag-asa. Sa ating pagtaya, itong low pressure area nga, kahit hindi maging bagyo, ay asahan natin na kumilos po ito pa northwestward at posible po na mas lumapit po dito sa may silangan ng Bicol region bukas. Kaya asahan pa rin po yung mga pag-ulan para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, itong southwest monsoon naman ay patuloy pa ring umiiral at nagdadala ng maulap at maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin po sa may Mimaropa region. Pero dito naman po sa may Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, yun nga po, mapapansin po natin na wala po masyadong kalat-kalat na kaulapan, pero may mga tuldok-tuldok po tayo ng mga kaulapan dyan. Yun po yung ating mga convective clouds o yung mga kaulapan po na posibleng maging thunderstorms, kagaya po nung nangyari kaninang hapon dito sa Metro Manila na biglang buhos po yung mga ulan natin dahil po dito sa thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po tayo, asahan pa rin po natin na posible po yung mga thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. At dahil nga po sa pinagsamang epekto ng southwest monsoon at low pressure area, ito naman po yung mga lugar na aasa po ng posibleng 50 to 100 millimeters o malalakas na mga pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon po yan. So, asahan po natin dito sa may Antique, Iloilo, Guimaras, pati na rin po sa Negros Occidental, Cebu, Bohol, pati na rin po sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, pati na rin sa may Masbate, Sorsogon, Albay, at Catanduanes ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan na maaari nating maihalin tulad sa 4 hanggang 8 timba ng tubig na ibinuhos sa 1 meter squared na area sa loob po ng 24 oras. So kung nandun po kayo sa malapit po sa mga river basins at pati na rin po sa may mga bulubundukin or urbanized areas, posible po yung mga flash floods at landslides na dala po ng southwest monsoon at pati na rin po yung low pressure area na ating binabantayan. Ito naman po ang magiging lagay ng panahon natin bukas sa Luzon. Asahan po natin dito nga po sa may Mimaropa area, pati na rin po sa may Bicol region, ang maulan at maulap na panahon. Dahil nga po sa posibilidad po na tumaas na yung low pressure area dito sa may east of Bicol region, pati na rin po yung patuloy na epekto ng southwest monsoon. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan ang mainit na panahon sa umaga, ngunit bigla ang buhos ng mga pag-ulan naman ang asahan natin sa hapon o sa gabi. Ito naman po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon na kung saan ang Tuguegarao po ay maaring umasa ng 33 degrees Celsius na maximum temperature na mainit po talaga yan, lalong-lalo na sa umaga. At dito naman po sa Metro Manila at sa Lawag, posible pong umabot ng 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan buong Palawan, Visayas at Mindanao po ay makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po sa combined effects o pinagsamang epekto ng southwest monsoon at ng low pressure area. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan at magdala po ng mga payong panangga po sa ulan. At para naman po sa mga nasa eastern section ng Mindanao at Eastern Visayas ay
kung meron nga po tayong mga biglaang lakas ng ulan ay maaari lamang po ay makipag-coordinate na sa ating mga barangay units para sa posibilidad po ng evacuation. Ito naman po ang ating mga agwat ng temperatura. Para naman po sa ating sea conditions, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit nakataas pa rin po yung, or nakamoderate pa rin po yung mga pag-alon dito po sa may kabuuan ng Luzon, pati na rin po dito sa may Northern Luzon area. So, yung mga pag-alon po nila maaaring umabot ng 1.2 to 2.5 meters na mahigit po yan sa isang palapag na gusali. Pero sa may Visayas at Mindanao area naman asahan ang slight to moderate na aabot sa 0.6 to 1.2 meters na mga pag-alon. Ito naman po ang ating 3-day weather outlook sa Luzon. Simulan po natin dito sa may Bicol region or sa may Legazpi City kung saan yung epekto nga po ng LPA magpapatuloy po from ngayon po hanggang sa Tuesday. So, posible po kasing umakyat na nga po yung LPA at makaranas na po dito sa may Bicol region, pati na rin po sa may Calabarzon at sa may Mimaropa area ng mga maulan at makulimlim na panahon dahil po nga sa LPA. Pati na rin po dito sa Metro Manila, habang lumalapit yung LPA ay maaari na po tayo makaranas ng mga pag-ulan starting po sa Monday hanggang sa Tuesday po yan. So, Monday, unang araw ng Setyembre, asahan po natin ang mga pag-ulan sa Southern Luzon area, pati na rin po sa Metro Manila at Central Luzon. Pero dito naman po sa Northern Luzon area, yung mga pag-ulan natin na dahil po posible sa Southwest Monsoon ay magsimula na po by Wednesday. At yun nga po, kahit po bahagyang maulap o hanggang maulap po yung ating papawirin sa nalalabing araw ng Monday to Wednesday, ay magdala pa rin po tayo ng payong panangga po sa posibilidad ng localized thunderstorms. Dito naman po sa Visayas, asahan po natin magpapatuloy yung mga pag-ulan natin. Starting po dito sa may Eastern Visayas, no? Posible pong habang pumalayo na po yung low pressure area, ay makaranas na po tayo ng mas aliwalas na panahon by Tuesday po yan. Pero sa may Iloilo or sa Western Visayas area, pati na rin po sa Central Visayas, asahan po natin na magpapatuloy yung ating mga pag-ulan hanggang sa Tuesday. Pero by Wednesday, asahan po sa may Visayas ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawiri. Dito naman po sa may Mindanao ay habang papalayo na nga po yung LPA, asahan po sa may Zamboanga hanggang sa Monday po yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan at makulimlim na panahon. Pati na rin po dyan sa may Davao region, pati na rin po sa may Caraga region, asahan na po na mas umaliwalas naman po yung ating mga panahon after bukas po yan. At yun nga po, magiging maaliwalas ang ating panahon, mainit sa umaga at may tsansa ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Mag-ingat pa rin ang ating mga kababayan. Para sa Metro Manila, ang sunset po natin ay mamayang 6:09 p.m. at bukas naman yung sunrise natin ay 5:44 a.m.